Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. We, di nga, galing talaga netong Dilawans na to. Alam nyo kasi, pag sumipot dyan sa Senate hearing si Pastor Quiboloy, alam na nila na ipapahiya lang at magpabida-bida-bida-bida itong isang senadora na to kasi naka-live yan. Kahit saan yan napapanood sa social media. Pabida, tapos ipapahiya, tapos iko-contempt. O, di ba? Kulong pa rin. Kaya hindi po talaga yan sisipot si Pastor Quiboloy. At hinamon sila netong nakaraan. Kung talagang solid yung mga witnesses nyo at hindi bayaran yung witnesses nyo, kung talagang totoo at may marami kayong ebidensya, kasuhan siya sa korte. Bakit hindi pa? Di ba? Para lang gusto nyo mapanood ng taong bayan na ito si Pastor Quiboloy at i-connect si Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Naku, nakakatakot sa mga Dilawans yan, lalo na sa mga kaliwang grupo. Pag tuloy-tuloy ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, alam nyo naman, pagdating ng panahon, pag maging Pangulo yan, kawawa na naman yung mahilig sa pulboron, mga kaliwang grupo, at syempre yung mga Dilawars. Kaya takot na takot yung mga yan. Wala naman silang kalaban-laban sa ngayon. Wala silang kalaban-laban. Syempre, para magkaroon ng chance, lalo sa mga Dilawars na natunaw na, ay target si Vice President Sara Duterte. Akalaan nyo naman dyan, yung Senate hearing nitong nakaraan tungkol sa SMNI at kay Pastor Quiboloy. Aba, damay na. Damay na naman si BP Sara. Ay, hindi na tayo nagugulat doon. Kasi alam natin sa susunod, meron pang darating. Meron pang niluluto yung mga yan. Damay-damay na naman yan kay BP Sara. Samantalang si Vice President Sara Duterte ngayon, tuloy ang trabaho. Itong mga to, tuloy yung paninira. Di ba? Di ko lang alam kung marami pang naniniwala dito kay Senador Risa Hontiveros. Kung meron man, comment lang kayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.